Senator Franklin Drilon. Bago pa ma-impeach, palaban na ang talumpati ni Chief Justice Renato Corona sa harap ng mga empleyado ng Korte Suprema. Batid na raw niyang may plano para mapatalsik siya sa pwesto. Narito ang report ni Jam Sisante. Pinili munang manahimik ng Korte Suprema tungkol sa pagkaka-impeach ng Kamara kay Chief Justice Renato Corona, pero sa flag ceremony ng mga empleyado ng Korte Suprema, palaban ang mensahe ng punong maestrado ukol sa planong alisin siya sa pwesto. I am here. I am not going anywhere. I am your defender, and most of all, I am your Chief Justice. Together, we will face these challenges and fight all who dare to destroy the court and our system of justice under the Constitution. Ayon sa punong maestrado, hindi raw dapat tignan na kahigdaan ng kanyang katahimikan nang paulanan siya ng batikos ni Pangulong Aquino sa National Criminal Justice Summit noong nakaraang linggo. I have been quietly preparing and will be ready to take more determined steps in the coming days. I want all of you to know that your Chief Justice continues to be in command. Bagamat ayaw raw niya magkaroon ng constitutional crisis, hindi raw siya basta-bastang aatras kung inaatake na ang kasarinlan ng hudikatura. We do not want to see a constitutional crisis befall our democracy. But if we are challenged to defend our independence, we shall not meekly walk away. Kaya bilin niya sa mga empleyado ng Korte Suprema, kasabay ng pagpapatuloy sa maayos na pagtatrabaho, dapat daw silang maging handa at mapagmatyag. Ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan na na-impeach ng Kamara ang isang Chief Justice. Gayunman, makailang beses na itong itinangka sa mga nakalipas na taon. Kabilang dyan ang impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Hilario Davide at 7 Associate Justice noong 2003. Kaugnay ito sa umunoy pakikipagsabwatan nila sa ilang grupo para maalis daw si dating Pangulong Joseph Estrada sa pwesto noong 2001. Bukod pa ito sa hiwalay na impeachment complaint laban kay Davide sa parehong taon, na di umusad dahil idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang ginamit na House Rules para rito. Bago nito ay tinangka na rin ipa-impeach si dating Chief Justice Andres Narvasan noong 1993, kasama ang 7 niyang Associate Justice. At muli noong 1997, kasama naman ni Associate Justice Josue Bellosillo. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Wala namang komento ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa pag-impeach ng Kamara kay Chief Justice Renato Corona. Si Ginang Arroyo ang nagtalaga kay Corona bilang punong mahistrado noong nakaraang taon. Mula sa VMMC, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, alam na rin ng dating Pangulong Gloria Arroyo ang ginawang pag-impeach ng Kamara kay Chief Justice Renato Corona, pero no comment ang kampo niya patungkol sa isyong ito. Palibasing wala umanong TV o radyo man lang ang dating Pangulo sa loob ng kanyang presidential suite sa VMMC. Sa kanyang mga abogado lang daw niya nalaman ang nangyaring pag-impeach ng Kamara kay Chief Justice Renato Corona. Si Arroyo nagtalaga kay Corona bilang punong maestrado. No comment ang kampo ng dating Pangulo sa issue. Wala siyang ibang komento, basta sinabi ko rin sa kanya na it would be inappropriate for us to give any comment regarding this brewing crisis between the executive and the judiciary. Kaugnay naman ang kondisyon ng dating Pangulo, masasabing nasa maayos naman raw ang lagay nito. Yun nga lang, reklamo ng kanyang kampo, di raw pinapayagang maarawan man lang ang dating Pangulo. Ni makapunta raw sa may kapilya ng ospital, ay di nito magawa. Gayong karapatan naman raw ito kahit pa ng mga ordinaryong bilanggo. Pati nga yung mga convicted prisoners, meron silang karapatan na i-exercise nila yung kanilang freedom of religion, yung kanilang freedom for a healthy body, kaya meron silang regular day of exercise. Pero hindi po yan nangyayari ngayon kay dating Pangulong Arroyo. Libro at Biblia ang pinagkakaabalahan daw ni Arroyo. Malaya naman siyang nabibisita ng mga miyembro ng pamilya at abogado, pero ang ibang bisita base sa itinakdang oras ng VMMC at tig-isang oras lang. Samantala, bukod sa formal na hiling nila na payagan na paggamit ng cellphone at internet sa kanyang presidential suite, maghahain din daw ang kampo ni Arroyo ng motion sa Pasay RTC
para ipawalang bisa ang warrant of arrest saan nila'y minadaling pagsasampa ng kasong electoral sabotage laban kay Arroyo. Reyes, sa mga sandaling ito dito sa may bungad ng VMMC na tiling maigpit ang pinatutubad na seguridad, hindi pa rin basta-basta nakapasok ang sinuman, ang mga media na natiling dito lamang sa bungad at nakausap natin ilang mga pulis, kailangan pala ay nasa listahan ka kung dadalaw ka sa dating Pangulo bago ka tanggapin sa loob. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Quezon City. Sa ibang balita, tuloy ang pagtugis sa 3 Chinese national na pumuga sa Parañaque City Jail. Ang jail guard naman na umano'y tumulong sa 3 preso para makatakas sa sampa ng kasong administratibo. Narito ang report ni Salima Refran. Dahil sa kaduda-duda umano niyang galaw na nakunan sa CCTV, inihahanda na ngayon ang reklamong paglabag sa Article 223 ng Revised Penal Code o Infidelity in the Custody of a Prisoner laban kay Jail Officer 1 Richard Silyatok. Ang inihanda kasi niyang bulalo ang pinaniniwalaang kinasama ng pakiramdam ng iba pang jail guard. Nangyari ito bago tuluyan nakatakas sa Parañaque City Jail ang 3 Chinese nationals sa sangkot sa kasong droga noong Sabado. Makikita mo, bungo talagang planadong-planado eh. Tiyak na aabot to sa malaking halaga. Kaya napapayag yung si Jail Officer 1 na Richard Silyatok. Kasong administratibong haharapin kung sakaling ni Silyatok na nagpatid na umano ng surrender feeler sa BJMP. Gayunman, pinaiimbestigahan pa rin ang lahat ng jail guards na nakaduty noon, kabilang mga bantay na sumamaraw ang pakiramdam ng pakainin ni Silyatok. Hinihintay na rin ang resulta ng toxicology test na magkukumpirma kung talagang kontaminado ang bulalo. Yung desk officer, it's around 10 meters lang ang layo sa kanya. Ba't di niya na-notice, sabi ko? So, I think meron pang ibang involved dito na gusto lang namin siguraduhin. Sa ngayon, balak daw ng BJMP na i-upgrade ang kanilang CCTV system at higpitan pang lalo ang kanilang mga tauhan. Tuloy-tuloy naman ang pursuit operation sa 3 Chinese nationals na nakulong matapos mahulihan ng 350 kilo ng shabu na may halagang halos 1 bilyong piso. Posibleng bahagi raw sila ng malaking drug trade. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Samantala, susuriin na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang narecover na makina at parte ng nag-crash na eroplano sa Parañaque. Narito ang report ni Chino Gaston. Nakuna ng video ang mga huling sandali ng Queen Air Beechcraft aircraft bago ito tuluyang bumulusok sa isang residential area sa Parañaque noong Sabado. Bigla na lang siyang nawalan ng power yung makina siguro, ganun. Tapos yun, nasyak na lang ako kasi malapit lang sa amin eh. Pero hanggang ngayon, inaalam pa rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang sanhi ng insidente. Bagamat gawa raw ang eroplano sa pagitan ng 1960 at 1978, kompleto ang maintenance nito at cleared for flight ng aircraft mechanic noong December 10 batay sa service logbook. There's no such thing as old airplane in the civilian world. You see, the maintenance of an airplane is dynamic. Whether the airplane is on ground or in the flight, there's always a time frame. Whether the airplane is flying or not, there's what you call a mandatory maintenance. Kaya naman hinihintay ngayon ng CAAP ang mga kinatawan ng kumpanyang Beechcraft para suriin ang na-recover na makina at mga parte ng eroplano mula sa crash site. Kukunan din ng salaysay ang mga saksi sa kung paano nag-crash ang eroplano. Hirap daw sila dahil walang black box o onboard electronic recording device ang eroplano. Sa ngayon, hawak na ng CAAP ang official transcript ng radio communication sa pagitan ng eroplano at ng control tower nung ito'y pa-take off hanggang sa panahon na nag-request ang piloto na mag-emergency landing. After getting airborne and a few minutes or 3 minutes thereafter, he was asking to reland. So he was given instructions by the tower to cross 06 for a possible reland on 13. And after that, when tower was ascertaining if there are problem about it, there was no answer anymore until he was witnessed to have plummeted down and crashed. Hindi pa nagpapakita sa ngayon ang may-ari ng nag-crash na eroplano na batay sa investigasyon ay isang Captain Fidel Hembrador. Ang kumpanyang ATI naman lumalabas na taga-maintain lang at may-ari ng hangar kung saan nakapark ang eroplano. We will suspend and if the owner will not show up. But definitely since Queen Air is singularly owned by Mr. Hembrador and no other aircraft is also under his name, then definitely we will not involve the other aircraft types.
Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Mexicanong si Giovanni Segura nagpapagaling pa sa ospital matapos mapuruhan sa kanilang laban ni Brian Viloria. Isang Phil-Am midwife kinilala bilang 2011 CNN Hero of the Year. Pagpahuli, tutok na sa unang balita.